Tumalikod na siya pagkatapos sabihin iyon. Umawang ang mga labi ko at muntik na ako maiyak sa pangiinsulto niya. Kung alam kong ganito pala ang madadatnan ko rito ay sana hindi na ako sumugal. Huwag mo siyang pansinin, Mary. Basta gawin mo na lang na maayos ang trabaho mo. Alo sa akin ni Manang nang mapansin na may iyak ako sa sakit. Tumango ako. Binalikan ko ang pagkain. Habang hinunguya ko ang kinakain ay tumulo ang luha ko. Hindi ko maikurap ang mga mata nang makapasok ako sa loob ng kwarto ni Sir Brent, ang panganay na anak. Kanina pa nakaawang ang mga labi ko habang itinuturo sa akin ni Manang ang dapat kong gawing paglilinis dito sa loob. Ang ganda ng kwarto. May dalawang malaking painting sa magkabilang dingding. Malaki ang kama at may side table sa bawat paligid. Ang ibabaw ng tukador ay punong-puno ng iba't ibang klase ng perfume. Wow! Nawalan ako ng sasabihin at pawang papuri lamang ang laman ng isipan ko. Ang sahig ay halos okupado ng malambot na carpet. May couch sa paanan ng kama at mayroon pang sofa sa gilid ng bintana. Ang disenyo ng mesa ang umantig sa aking puso. Maliit lang iyon pero gawa sa kahoy na nilagyan ng varnish. Kumikintab na parang salamin ang ibabaw noon at may nakapatong na magazines. May lilinisin ba dito? Kahit dilaan ko pa yata ang sahig ay wala akong mararamdaman na alikabok. Lola, may lilinisin pa ba sa kwartong ito? Ang kinang na nga. Nalungon niya ako. Maselan si Sir, kaya walang tumatagal na personal maid niya. Baka ikaw ay pwede dahil bata ka pa naman. Ngumiwi ako, parang makahulugan sa akin ang sinabi ni Manang. Ilang taon na po ba siya, Lola? May edad na rin siya, iya. Sa katunayan ay malapit na siyang ikasal. Tumango ako. Okay lang na ikasal siya basta huwag lang si Nathan. Yung young master po, Lola. Dito ba nakatira? Oo, dito nakatira si Sir Nathan pero ngayong kalaunan ay hindi na siya umuwi. Baka may negosyo na siya sa malayo. Nabalisa ako. Nalaglag ang mga balikat ko at biglang sumimangot. Kung ganoon ay paano na niya ako mapapansin? Hindi pala siya nakatira dito sa palasyo. Sayang naman, isa pa naman siya sa dahilan kung bakit ako nakipagsapalaran dito. Halika dito. Nandito ang mga damitan ni Sir. Gamit ang remote ay bumukas ang pader. Napawang ang mga labi ko nang bumungad sa akin ng malawak na walk-in closet. Natulala ako at napatitig sa mga damit na nakahanger ng maayos. Dahan-dahan ako naglakad palapit doon at tinignan ng maayos. From long sleeve to polo, nakaseparate din ang mga dekolor. Ang sapatos niya ay nasa ibaba ng mga damit niya at maayos na nakadisplay. Hindi ko mabilang dahil sobrang dami nito. Lumapit ako sa pahabang mesa, sa gitna at nagulat ako ulit nang makita ang laman. Mga mamahaling relos at necktie ang nasa loob ng salamin na mesa. Lola, ang dami naman po nito. Mahina siyang tumawa. Huwag kang mag-alala, iha. Kapag nagkasundo kayo ni Sir ay dito lang ang trabaho mo. Aayusin mo lang araw-araw at lilinisin itong kwarto niya. Wala ka ng problema sa paglalaba at pagpaplansya dahil sa laundry pinapalabahan ni Sir ang mga damit niya. Hindi po ba siya naninigaw? Natigilan ang matanda at tumarap sa akin. Tandaan mo itong sasabihin ko sa iyo, Mary. Wala kang dapat ikatakot kung wala kang kasalanan. Ayusin mo lang at tapusin ang ibibigay sa iyong trabaho dahil dyan ka magkakasweldo. Naiintindihan mo ba ako? Opo, naiintindihan ko po. Dito nag-umpisa ang takbo ng buhay ko. Kahit wala sa palasyo si Sir Brent ay araw-araw ko nililinis ang kanyang kwarto. Nasa Italy daw ito dahil may business trip. Hindi ko nakita ang labas ng palasyo dahil bawal kaming pagala-gala sa labas. Kahit tapos na ang trabaho. Sa kusina lang ang tambayan namin at doon kami nanonood ng palabas kapag rest hour namin. Iniiwasan ko makasalubong si Madam Laura. Hindi naman raw ito palaging galit at nakasigaw. Sa tuwing mainit lang ang ulo ay pumapasok sa kusina at nagsisimulang manduhan ang mga kasambahay niya. Si Sir Vladimir naman ay napakabait na tao. Tahimik lang siya at hindi naman namin nakikita madalas. Bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang personal maid. Sana nagkapalit na lang kami ni Lida dahil doon siya naka-assign sa kwarto ni Nathan. Mas lalo ko nagugustuhan si Nathan sa tuwing naikukwento ni Lida kung gaano ito kabait. Pero marami na silang nagsasabi na salbahe ang panganay kaya walang tumatagal. Namamawis ako at kinakabahan sa tuwing narinig ko iyon sa mga kasamahan ko. Hindi ko pa nakikita ang mukha niya dahil wala man lang litrato sa pamamahay na ito.
Naroon silang family picture sa sala pero si Nathan lang at ang mga magulang nila ang nandoon. Pinag-iigihan ko ang trabaho. Ganito pala ang buhay katulong. Kasama mo palagi ang mop at balde, basahan at vacuum. Araw-araw ko silang karamay sa tuwing nasa kwarto ako ni Sir. Mary, pinapatawag ka ni Madam. Natigilan ako mula sa pagbabanlaw ng mop nang tawagin ako ni Lida. Kinabahan ako bigla dahil ito ang unang pagkakataon na ipinatawag ako ni Madam Laura. Galit ba siya? Umiling si Lida. Bilisan mo na lang. Okay naman ang mood niya kanina. Nasa sala siya ngayon. Tumango ako. Sige Lida, salamat. Tunuyo ko ang kamay sa basahan at tinanggal ang suot kong apron. Inayos ko ang sarili at mabilis na pumasok sa loob upang harapin si Madam Laura. Nakaramdam ako ng kaba at hindi ko alam kung paano ko siya lalapitan. Nasa couch siya at nagbabasa ng magazine. Alam kong naramdaman niya ako pero hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Lumapit ako sa gilid niya at tumikim. Madam, pinapatawag niyo daw po ako. Mahinang-mahina ang boses ko. Bumuntong hininga siya at ibinaba ang hawak na magazines. Napalunok ako nang balingan niya ako at tiningala. Ilang taon ka na? Nag-aaral ka ba? Lihim akong lumunok. 18 na po ako madam at tumigil na ako sa pag-aaral. Tumango siya. Ang sabi ng asawa ko ay sa Cainta Rizal province ka daw nakatira kung saan siya nagbibigay ng donations sa mga tao. Tama ba ako? Magkakasunod akong tumango. Opo madam. Doon po ako nakatira. Dumikwatro siya at pinagmasdan ako. Interesado ka ba, Mary, na mag-aral ulit? Natigilan ako at nag-isip. Umiling ako sa kanya. Mas gusto ko po magtrabaho dahil kailangan ko ng... Ngunit hindi niya ako pinatapos at dinugtungan ang sasabihin ko. Dahil kailangan mo ng pera? Yumuko ako. Opo, madam. Wala akong dapat ikahiya. Isa sa dahilan ko ang pera kaya ako lumuwas dito sa Maynila. Ang sabi ng asawa ko ay pag-aaralin kita. Kaya kita pinatawag dahil gusto kong sa'yo mismo marinig ang desisyon. Pwede ka mag-aral sa umaga at pagkarating mo ay saka mo gawin ang trabaho mo. Ngayon lang, umalok ang asawa ko ng ganitong opportunity kaya pag-isipan mo na maayos, Mary. Namawis ako. Tumango ako sa kanya at nagpasalamat. Maraming salamat po, madam. Maraming salamat po. Muli niya akong tiningala. Sige, makakaalis ka na. Pagkalabas ko mula sa sala ay sumandal ako sa pader ng kusina. Pumikit ako at tumingin ng malalim. Napabilis ni Madam Laura ang tibok ng puso ko. Naging speechless ako sa kanyang harapan at hindi alam ang sasabihin. Nagulat ako sa naging alok niya. Hindi ko ito inaasahan kaya anong inaarte-arte ko. Punong-puno ako ng pangarap nang pumunta ako dito. Kung may magbabayad naman ng tuition fees at may sweldo din ako ay bakit ko tatanggihan? Tama si Madam. Malaki opportunity ito. Nakakagulat lang at para akong nananaginip. Anong sabi sa'yo ni Madam? Nilingon ko si Manang Raquel. Tinulungan ko siyang magluto ngayon. Pag-aaralin daw ako. Nakakagulat, Lola, hindi ba? Nagsasabi kaya siya ng totoo? Tumigil si Manang Raquel sa ginagawa at tinignan ako ng diretsyo. Nagustuhan ka niya, kaya niya iyan ginawa. Ilang linggo ka pa rito pero napansin ka din niya. Umismid ako. Ang sabi niya, si Chairman Vladimir daw ang magpapaaral sa akin kaya niya ako kinausap. Mukhang masungit si Chairman pero mabait rin pala. At saka sabi ni Madam, mag-aaral daw ako sa umaga tapos pagdating ko ay saka ako magtatrabaho. Ngumiti si Manang Raquel. Huwag mong tanggihan ang mga grasyang darating sa iyo, Mary. Maraming gustong makaranas ng opportunity na iyan. Kinagat ko ang ibabang labi. Natatakot po ko eh. Mahina akong sabi. Muling natigilan si Manang Raquel at tumingin sa akin. Saan ka naman natatakot, ha? Hindi po ako matalino, Lola. Natatakot akong mabigo ko sila. Malalim siyang bumuntong hininga. Narinig mo na ba ang kasabihang kapag may tiyaga ay may nilaga? Hindi lang matatalino o makakapagtapos, Mary. Daanin mo na lang sa sipag. Sige na, bilisan mo na dyan at nang makapagluto na ako. Napangiti ako. Binilisan ko ang paghuhugas ng gulay at hiniwa iyon. Akala ko ay hindi ako susuportahan ni Manang Raquel sa plano sa akin ni Madam Laura. Pero siya pa pala itong taong magpapatibay sa akin upang tanggapin ang alok nila. Muli akong kinausap ni Madam Laura. Sinabi ko ng diretsyo na papasok na ako kung maihahabol pa niya ako. At dahil pag-aari naman ng pinsan ni Chairman Vladimir ang papasukan ko eskwelahan, ay madali nila akong naipasok. Wala akong naging problema.
Binilhan nila ako ng mga gamit sa paaralan at pinaghahandaan ko na ang pagpasok ko sa susunod na linggo. Naging working student ang estado ko dito sa mga salvasyon. Pero nang malaman ng mga kasamahan ko, ay nakaramdam sila ng inggit sa akin. Labis akong nalungkot dahil halos hindi na nila ako kinakausap, maliban lang kina Manang Raquel at Lida. Nang ibalita ko sa mga magulang ko ang nais ng aking amo ay labis silang natuwa, lalo na si nanay. Sang-ayon sila sa gusto ng mga amo ko kaya napanatag na rin ang loob ko dahil napasaya ko ang mga magulang ko kahit papaano. Ngayong gabi pala ang dating ni Sir Brent Manang ano? Tanong ni Lida. Natigilan ako nang marinig ang pangalan niya. Oo, mamayang madaling araw daw ang dating sa palasyo. Binalingan ako ni Manang Raquel. Bago ka matulog mamaya, Mary, ay umakyat ka sa kwarto niya at mag-spray ng air conditioner ha? Tumango ako kay Manang. Kinakabahan na akong makaharap ang amo ko kinabukasan lalo na at marami akong naririnig na hindi maganda tungkol sa kanya. Nilinis ko ng maayos ang banyo at ang walk-in closet niya. Nagmap ako sa sahig kahit walang alikabok at nag-spray ng air conditioner. Pinasadahan ko pa ng tingin ang buong kwarto bago ako bumaba sa maid's quarter namin. Sa sobrang pagod ko ngayong araw ay nakatulog ako ng mahimbing. Pagkagising ko ay agad akong naligo at inayos ang sarili. Nakakairita talaga ang suot naming uniform. Para ako nabibigatan lalo na ang hairnet na nakalagay sa ulo. Pinuntahan ko si Manang Raquel sa kusina upang tulungang magluto. Gawain ko na ito araw-araw kahit hindi naman niya ako inuobliga. Mabait sa akin si Manang Raquel kaya sinusuklian ko lang ang magandang asal na ipinapakita niya sa akin. Good morning po Lola. Tulungan na kita. Ngumiti siya at inayos ang salamin. Magandang umaga iha. Ang aga mo naman magising. Wala ka pang gagawin dahil tulog pa si sir. Okay lang po iyon. Tutulungan na lang kita dito sa kusina. Tumango siya. Habang tinutulungan ko siya ay nagtimpla ko ng kape para sa akin. Lola, ang daming klase naman po nitong pagkain na niluluto niyo. Tumawa siya. Nandito kasi si Sir Nathan kaya paborito niya itong sinagag at pritong bangus. Mabigat kumain ng batang iyon ng almusal. Dumagundong ang dibdib ko. Simula nang dumating ako dito ay isang beses ko lang siyang nakita. Pero ngayong nandito na siya ulit ay ako na maghahain ng agahan niya. Napangiti ako sabay kagat ng ibabang labi ko. Pakaramdam ko ay namumula ang mga pisngi ko pagkarinig pa lang sa pangalan ni Nathan. Morning. Isang malalim na tono ang nagpabaling sa akin nang marinig iyon mula sa aming likuran. Napalunok ako nang makita ang malaking lalaki na kayumanggi ang kulay. Maiksi ang suot niyang sport short at basa ng pawis ang sando niya. Natulala ako at hindi makakilos sa harapan ng sink. Lumapit siya sa refrigerator na hindi tumitingin sa amin. Magandang umaga, sir. Gising na pala kayo. Si Manang Raquel. Naglaro kami ng tennis ni Nathan dyan sa labas. Hindi ba siya pumasok dito? At bigla siyang tumingin sa amin. Natigilan siya nang makita ako. Para bang nagulat at nakakita ng multo. Nanuyo ang lalamunan ko at para akong idinikit sa kinatatayuan. Ito si Sir Brent? Ito yata ang panganay na anak ng palasyong ito. Hindi pa siya pumapasok dito. Gusto mo na bang mag-agahan? Ihahanda ko. Ngumiti si Manang pagkatapos ay binalingan ako. Siya nga pala. Sir, si Mary, ang working student ng mama mo. Kumunot ang noo niya. Saglit akong tiningnan pagkatapos ay tumango kay Manang. Yumuko ako sa kanya. Parang may kakaiba akong nararamdaman na magtama ang mga mata namin. Hindi ko mapangalanan kung ano pero nakaramdam ako ng matinding kaba sa dibdib. I just need coffee, Manang. Lumapit siya sa mesa at humila ng upuan. Agad akong tumalikod at inabala ang sarili. Kumuha ng tasa si Manang Raquel at nagsimulang gumawa ng kape. Nang matapos niya iyon ay minuso sa akin na ihatid ko kay Sir Brent. Malakas ako napalunok. Nanginginig ang kamay kong dinampot ang tasa at dahan-dahan na naglakad palapit sa kinauupuan niya. Nandito na po ang kape niyo, sir. Nang ilapag ko sa kanyang harapan ang tasa ay napatingin ako sa mga hita niya. Muntik na akong matumba nang hindi ko malaman ang dahilan. Pamilyar sa akin ang mga hitang ito. May nunal siyang malaki doon na hindi ko makalimutan. Bigla akong natauhan mula sa pagkakatitig sa mga hita niya at napatingin ako sa kanyang muka. Malakas akong lumunok nang nakatingin rin ito sa akin. Agad kong naibaba ang mga mata at tumikim. Hindi ko na siya hinintay na magsalita. Agad akong tumalikod at bumalik sa harapan ng sink.
Malakas ang dagundong ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay pinagpapawisan ako ng malapot nang makilala ang aking amo. Hindi ako nagkakamali. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ito. Siya ang lalaking sapilitan akong pilit na pinagagawa sa akin na paligayahin siya noon sa loob ng kasino. Bigla siyang lumabas ng kusina dala ang kape niya, kaya napahinga ako ng maluwag. Pero hindi pa nag-iilang segundo ay tumunog ang monitor. Nilapitan iyon ni Manang Raquel at sinagot. Muli ako napaigtad nang marinig ang boss niya. Binabangungot ako palagi sa malalim na boss na ito at hindi ko makalimutan ang ginawa niya sa akin noon. Manang, sino naglilinis ng kwarto ko? Pakasabing akyat dito para ayusin ang luggage ko. Agad sumagot si Manang Raquel. Sige po sir. Nilapitan ako ni Manang Raquel. Gusto kong humindi, pero hindi pwede. Siya ang amo ko at ang magpapasweldo sa akin. Panay lunok ko at kurot na mga daliri habang paakyat sa hagdanan. Anong gagawin ko? Paano ko siya kakausapin? Para ako natatameme at binabalot ng matinding kaba sa dibdib. Isang beses akong kumatok bago pumasok sa loob. Nasilip ko siya sa nakabukas na French door. Nakadungaw siya sa baba at umiinom ng kape. 3 suitcase ang nasa sahig. Nakabukas na iyon kaya agad kong nalapitan at kinuha ang maruruming damit. Ang ibang gamit niya ay itinabi ko dahil kailangan ko pang itanong sa kanya kung saan ko ilalagay. Nilagay ko lahat sa laundry bag ang mga damit niya at pinatayo ang mga suitcase. Bigla siyang pumasok kaya muli akong kinabahan. Just leave it there. Ako na maglalagay ng mga gamit ko. Ang laundry lang ang kunin mo at ibigay kay Manang. She knows what to do. Tumango ako. Ayoko siyang tingnan sa muka. Okay po sir. Inayos ko ang laundry at binitbit. Lalabas na po ako. Hindi siya sumagot. Tumalikod ako at naglakad palapit sa pinto. At nang akma kong bubuksan ang pinto ay bigla siya nagsalita. Miss, 300. Muntik ko nang mabitawan ang laundry bag nang marinig ang sinabi niya. Agad ako napalingon sa kanya at nakangisi na ito sa akin habang nakatitig ng malagkit. Tinubuan ako ng takot at malakas na napalunok. Ano po? Lumalim ang mga mata niya na nakatitig sa akin. Muli siyang ngumisi. Hindi ka ba pamilyar sa boses ko? Sa mga hita ko? At ngumisi siya ulit ng nakakaloko. Pinasadahan pa niya ng tingin ang buong katawan ko na tila ako pinagnanasaan. Napaatras ako. Umawang ang mga labi ko at walang pasabing binuksan ko ang pinto at patakbong bumaba. Magkakasunod akong huminga ng malalim at iyakap na mahigpit ang dalang laundry bag. Oh my gosh, siya nga ang lalaking iyon. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin kanina ay hindi ko alam kung nang-iinsulto o sadyang pinagnanasaan ako. Nanindig ang mga balahibo ko sa batok at biglang nanlamig. Pumikit ako at sumandal sa pader. Miss, are you okay? Napadilat ako nang marinig ang tinig ni Nathan. Malakas akong lumunok nang nasa tapat ko na ito at pinagmamasdan ako. Parang nilagyan ng tape ang bibig ko dahil hindi ko na maibuka pa upang sagutin siya. Magkakasunod akong tumango sa kanya. Kung anong nararamdaman kong pag-ibig kay Nathan ay biglang naglaho nang makita ko si Brent. Mary? Ikaw si Mary, hindi ba? Muli akong tumango. Pagkatapos ay yumuko. Nang hindi siya nagsalita ay umangat ang mukha ko sa kanya. Kumunat ang noon niya at tinignan ako ng may pag-aalala. May nangyari ba sa'yo? Sigurado ka bang okay ka lang? Nakaramdam ako ng hiya sa kanyang harapan. Kinagat ko ang ibabang labi at dumiin ang kamay ko sa hawak na laundry bag. Opo, okay lang po ako, sir. Naghilamos siya ng muka. Malalim na bumuntong hininga. Oh, thanks God that you're okay. Pilit ko siyang initian. Ito talaga ang pangarap kong lalaki. Mabait at may malasakit, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit nahulog ang loob ko sa kanya sa unang beses na pagkakita ko sa kanya. Si Nathan ay walang pinagkaiba sa tatay niya. Nakikita kong mabait si Chairman Vladimir Salvacion kahit hindi ito pala salita. Si Madam Laura naman ay walang pinagkaiba kay Brent. Muli ako nakaramdam ng ginaw sa katawan nang maalala ko ang pangalan niya. Ngayon pa lang kami nagkakilala ay nangingilabot na ako sa kanya. Siya yung tipo ng taong mabilis katakutan. Siguro dahil may nakaraan na kaming hindi maganda kaya ako natatakot. Sige po sir, pasensya na po kayo. Tumango lang siya sa akin pagkatapos ay tumalikod na ako upang pumasok sa loob ng kusina. Nakita ko si Manang na naghahain sa mesa. Agad ko siyang nilapitan at ibinigay sa kanya ang dala kong laundry. Lola,
Ibigay ko daw po ito sa inyo, sabi ni Sir Brent. Kinuha niya iyon at iginilid. Tinulungan ko siya sa table setting. Mary, kumuha ka ng malamig na tubig sa ref at dalhin mo dito. Gusto iyon ni Sir Brent pagkatapos kumain. Muli na naman ako napalunok nang mabanggit ni Manang ang kanyang pangalan. Ginawa ko ang ipinag-uutos niya. Pagkatapos ay inayos ang mga kalat sa sink nang mabilisan upang hindi nila kami maabutan dito. Nang matapos na ako ay nagpaalam ako kay Manang na papasok muna sa servant quarter namin. Pero hindi pa ako nakakaalis nang magsipasukan ang pamilya. Magkakasunod ako lumunok nang makita si Brent. Nakabihis na ito at parang sinabunutan ang buhok dahil hindi man lang nag-abalang magsuklay. Binulungan ako ni Manang na lumabas na pero agad ako napahinto nang tawagan ako ni Madam Laura. Mary? Mabilis ako napalingon. Lahat sila'y nakatingin sa akin habang nakaupo sa hapagkainan. Po, Madam. Sagot ko. Nanginginig pa ang boses ko sa kabang nararamdaman. Magbihis ka dahil isasama kita mamaya para makapagsukat ng mga damit mo. Mabilis akong tumango sa kanya. Nang sulyapan ko si Brent ay magkasalubong ang mga kilay nito. Tila walang alam sa mga nangyayari. Hindi ko na hinintay na tanungin nila ako. Mabilis kong inihakbang ang paa at lumabas mula sa kusina. Malalim akong nagpakawala ng buntong hininga nang makapasok ako sa maliit kong kwarto. Nakakakabang kausap ang buong pamilya na tila kakainin nila ako ng buhay. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya ko na manilbihan sa kanila dahil simula nang makita ko si Brent ay parang nagbago ang lahat. Gusto ko lumayo sa pamamahay na ito. Gusto ko na huwag na lang ituloy ang pagtatrabaho ko sa kanila. Natakot ako ng husto noong makilala si Madam Laura pero nangilabot ako nang makita si Brent. Ipinilig ko ang ulo. Agad akong pumasok sa banyo at naghilamos. Nagsuot ako ng maong na pantalon at malaking long sleeve. Itinali ko lang ang buhok ko at hindi na nag-abalang tumingin sa salamin. Hindi ako pwedeng maglagay ng kahit na ano sa mukha lalo na't makakasama ko si Madam. Nang tawagin ako ni Manang Raquel ay agad kong dinampot ang lumang slim bag at cellphone. Sumunod ako sa kanya. Nasa sasakyan na si Madam at naghihintay sa akin. Pinagbuksan ako ng pinto ni Manong. Muntik na akong matumba nang makita sa loob ng van si Brent. Siya na naman? Akala ko ba si Madam lang ang makakasama ko? Bakit nandito na naman ang lalaking pilit kong tinatakasan? Inginuso niya ang katabi niyang upuan. Nasa harapan namin si Madam at mag-isa sa seat niya. Kinakabahan akong umupo. Hindi ko na nga magawang huminga sa sobrang pagkatakot sa katabi ko. Kumikintab ang suot niyang tuxedo. Ang mamahaling relos niya ay parang ako ang nasisilaw sa akin ng noon. Nakatali ang buhok niya. Ang makapal niyang balbas ay bumagay sa kanya. Nanliit ako sa sarili nang makasabay ko silang mag-ina. Mabuti nga at pinagbihis ako ni Madam kasi yung ibang nakikita kong katulong ay naka-uniform kahit isasama ng amo sa labas. Pagkarating namin sa mall ay pinarada ni Manong ang van sa private parking. Bumaba ako at gumilid. Hinintay ko na bumaba si Madam pagkatapos ay sumunod sa kanya. Nakasunod din sa amin ng 4 na bodyguards nila. Nag-uusap silang mag-iina habang magkasabay na naglalakad papasok sa mall. Nasa likuran lang nila ako at parang tanga na nagmumuni-muni. Brent, Nicole is coming to join us shopping. May lakad ka pa ba mamaya o magsosolo na kayong dalawa? Binalingan ni Madam ang anak at ninitian. Umiling si Brent pero hindi sinagot ang ina. Sino si Nicole? Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ni Manang Raquel. Si Brent daw ay may fiancé at malapit ng ikasal. Sa isang parte ng isip ko ay nakaramdam ako ng tuwa. Total, magpapakasal na siya kaya hindi na niya ako mapagnanasaan. Tingnan ko nga mamaya kung ano itsura ng tipo niyang babae. Pero I'm sure na maganda. Wala sa itsura niya ang papatol sa simple at mahirap. Magkatulad nga sila ng ina niya. Mga mata pobre. Dinala ako ni Madam sa shop at pinasukatan ng PA uniform. Sapatos rin at sandals. Nasa labas lang ng shop si Brent at may katawagan sa cellphone. Ang mga bodyguards ay nasa di kalayuan at nakabantay sa amin. Nang matapos kami ay dumaan na naman si Madam sa cosmetic shop. Tumingin at bumili. Binitbit ko ang paper bag na pinamili niya hanggang sa dumami ng dumami. My God, ito pala ugali ng lady sa palasyong iyon. Kaya pala walang nakakatagal sa kanya dahil sumusuko sa mga ginagawa niya sa buhay.
Halos punong-puno na ang kamay ko ng paper bag pero wala man lang siyang pakialam. Si Brent din ay hindi man lang ako matulungan na bitbitin ang ibang dala ko. Itong mga bodyguards din nila ay walang silbi at malasakit. Nakasunod lang sa amin sa di kalayuan pero hindi man lang ako magawang tulungan. Nang lumabas kami mula sa jewelry shop ay may tumawag kay Brent. "Babe!" Umawang ang labi ko nang makita ang matangkad at magandang babae. Nilapitan si Brent at walang pakialam na naghalikan sila sa labi. Agad ako nag-iwas ng tingin at tumabi sa gilid. Ito pala si Nicole. Wala akong panama sa kanyang ganda. Katulong lang talaga ang katayuan ko sa buhay. "Tita!" Kumalas siya sa pagkakayakap kay Brent at nilapitan si Madam Laura upang bumeso. "Nicole, thank you for coming, darling." Ngumiti si Nicole sa kanya. Lumagpas ang kanyang mga mata sa likuran ni Madam kaya nakita niya ako. Ngumiti sa akin. "Sino siya?" Itinuro niya ako. Napalunok ako. Mahinang tumawa si Madam sabay lingon sa akin. "Working student ko." Simple niyang sagot kay Nicole. Muli akong nginitian ni Nicole at nilapitan. "Tulungan na kita. Nabibigatan ka na siguro dito sa mga dala mo." Para ako maiiyak nang marinig ang salita niya. Buti pa siya ay may malasakit kaysa sa mga amo ko. Talagang mabigat ang mga dala ko at nangangawit na ako. Tumikim si Madam. "It's okay, Nicole. Trabaho niya iyan." Hindi siya pinansin ni Nicole at kinuha sa isang kamay ko ang lahat ng laman noon. Nahihiya akong ngumiti sa kanya. Nang bitbitin niya iyon ay tahimik na nakatingin sa amin si Brent. Demonyo talaga at hindi gentleman. Mabuti pa itong fiancé niya at may malasakit sa kapwa. Nagbuga ako ng hininga at sumunod sa kanila. Nakapulupot na ang kamay ni Nicole sa braso ni Brent habang naglalakad. Pumasok kami sa coffee shop. Ayaw pa yata akong isama sa loob ni Madam pero si Nicole na ang naghila ng upuan para sa akin sa kanyang tabi. "May I know your name, sweetheart?" Malambing niyang tanong. Mas bata pa rin akong tingnan kumpara sa kanya. Siguro ay nasa 30s na din ito tulad ni Brent. "Mary po, ma'am." Ngumiti siya. "Mary. Nice name. Innocent and pure." Muntik na ako mapapikit nang banggitin niya ang innocent. Gaya ng sabi ko, hindi umaayon ang pangalan ko at malaanghel na mukha sa aking ugali. Tumikim si Brent kaya napatingin kami sa kanya. Saglit niya akong sinulyapan kaya agad kong iniiwas ang mga mata. "Mary, anong gusto mong inumin? Hot or cold?" Tanong ulit ni Nicole. Ang waiter ay nasa harapan na namin. Itinuro ko sa kanya ang mango juice na pagkamahal-mahal. Sinabi niya iyon sa waiter at dinagdagan ng cheesecake. Nagkape sila ni Brent. Si Madam Amazona naman ay nag-green tea lang. Diet daw siya kaya ayaw niya ng matamis. Hindi ko sila pinansin at para kong patay gutom na pinapak ang cheesecake. Pera naman ito ni Ma'am Nicole kaya sige lang Mary, kumain ka lang ng kumain. Nag-uusap sila tungkol sa business. Wala akong maintindihan dahil panay Ingles nila sa bawat isa. Nakakabobo lalo na't makasama ang mga ito. Pero natutuwa akong dumating si Ma'am Nicole. Mukha akong kaawa-awang katulong kaninang kasama ang mga walang puso na mag-ina. Hinatid nila kami sa parking lot. Hindi na sasama sa amin pauwi si Brent dahil may pupuntahan daw sila ng girlfriend. Mabuti na lang at uuwi na kami dahil marami pa akong lilinisin sa kwarto ni Brent. "Nice meeting you, Mary." Tumango ako sa kanya at ngumiti. "Salamat po, ma'am. Ako rin po." Pumasok na ako sa van na hindi sila tinitingnan. Kanina pa pasimpleng nakatingin sa akin si Brent. Sa tuwing walang nakakapansin at natititigan niya ako ay parang tumatagos ang mga mata niya sa buong pagkatao ko. Nangingilabot ako sa kanya. Para bang may balak siyang masama sa akin pero hindi niya magawa dahil may kasama kami. Naninindig ang balahibo ko sa batok nang maisip iyon. Pilit ko man siyang inaalis sa isipan ko pero hindi ko magawa. Nang makarating kami sa palasyo ay pinasok ko sa loob ang mga pinamili ni Madam. Kinuha iyon sa akin ng personal maid niya at siya na ang nag-ayos noon sa loob ng kwarto ni Madam. Nagbihis ako at agad kong ginawa ang gawaing bahay. Umakyat ako sa kwarto ni Brent at nilinis ng maayos. Mahigit 1 oras ako naglinis sa kanyang kwarto. Pumasok ako sa walk-in closet niya at natampal ko ang noo nang makita ang mga kalat sa sahig. Napailing ako. Ang linis-linis dito kaninang umaga nang umakyat ako dito. Masalan siya lalaki pero dapat ay may disiplina. Muli ako napailing at nagbuga ng hininga. Napagod ako sa ilang oras na kasama si Madam sa labas. Tapos ay ganito pa ang madadatnan ko pag uwi.
Nasa na ba ang lalaking mapera na magliligtas sa akin sa kahirapan? Suwang-suwa na ako. Pagod na ako. Itinabi ko ng maayos isa-isa ang mga damit niyang pambahay. Ang mga sapatos ay inayos kong arrangement. Ang mga polo niya ay nag-aaway na ang hanger dahil isinuksok lang sa loob. Inabot ako ng gabi sa pag-aayos ng closet niya. Tahimik lang ako at focus sa ginagawa ngunit napaigtad ako nang marinig ang pagbukas ng sliding door sa closet. Agad akong lumingon. Namimilog ang mga mata ko nang makita si Brent. Ilang oras na ba akong nandito sa loob ng closet niya? Nakatapos siya ng tuwalya at tinutuyo na isa pang tuwalya ang basang buhok niya. Hindi ko malan siya narinig na kanina pa pala dumating. Nag-iwas ako ng tingin nang maglakad siya palapit sa akin. Nanginginig ang kamay ko at hindi masabit ang hanger sa kinalalagyan. Pinapabilis niya ang tibok ng puso ko. Pumesto siya sa likuran ko kaya nanuod sa ilong ko ang bango ng katawan niya. Pumikit ako saglit at tahimik na nagdasal. Sana matunaw na lang ako upang maglaho sa kanyang harapan. Nasa iisang kwarto kami. Wala siyang suot maliban sa tuwalyang nakatapis sa kanya. Malaking lalaki si Brent. Hanggang dibdib lang niya ako kung iko-corner niya ako dito ay magagawa niya. Naramdaman kong dumikit siya sa akin. Niyo ko ang muka at binulungan ako. Naninding ang balahibo ko sa batok nang tumama ang init ng hininga niya sa leeg ko. Miss, 300. I swallowed hard. Nagyelo ako mula sa kinatatayuan nang muli niyang banggitin ang tawag sa akin. Pumikit ako at umusod upang lumayo sa kanya. But he grabbed my cheek butt. Nalaki ang mga mata kong humarap sa kanya. Brent! Hindi ko napigilan na banggitin ang pangalan niya. Ginasian niya ako at bumaba ang mga mata sa may cleavage ko. Agad ko iyong niyuko at pinag-cross ang mga kamay sa tapat ng dibdib ko. Ang hawak kong polo niya ay nahulog sa sahig. Muli siya lumapit sa akin kaya napaatras ako sa cabinet. Binasa niya ang labi at titig na titig sa akin. Namiss kita. Gusto mo bang ulitin? Malakas ako napasinghap. Umakyat ang dugo ko sa ulo at para akong sasabog. Tinulak ko siya sa dibdib at lumipat ako sa kabilang cabinet pero wala pa ako nagagawa. Ay, nandito na naman siya at sumunod sa akin. Hindi ko siya pinansin. Muli ako napaigtad nang humaplos ang malalaki niyang palad sa hita ko at halos sakupin niya iyon. Sir! Nanlalaki ulit ang mga mata ko sa kanya. Muli siyang ngumisi. Ang manyak pala nito. Na-corner niya ako at inipit sa malaki niyang katawan. Hinahanap-hanap ko ang serbisyo mo sa akin, Mary. Hindi ko makalimutan kung gaano ko nasarapan sa ginawa mo sa akin. Pinagpawisan ako ng malapot. Sisigaw ba ako upang makawala sa kanya o manlalaban ako? Pero malakas si Brent kumpara sa akin. Masasayang lang ang lakas ko kapag nanlaban ako. Kung sisigaw naman ako at pasukin kami rito ay baka mabaliktad pa ako. Maaari niyang sabihin na inakit ko siya. Ako pa lalabas na masama kapag nangyari iyon.